Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Inabusong estudyante. Akala ko ba gusto mo makapagtapos ng pag-aaral? Opo, kaya lang po, baka po may makaalam Kung mananahimik ka, walang makakaalam. Sasabihin mo ba? Ikukwento mo ba sa mga kaibigan mo o kapamilya mo? Hindi po. Yun naman pala Madali ka naman palang kausapin Kaya lang po, hindi na po kaya ng konsensya ko ang pinapagawa niyo sa akin. Kapag hindi ka pumayag, tinitiyak ko sa iyo na hindi ka makakagraduate. Masasayang lang ang hirap ng mga magulang mo para makapagtapos ka. Alalahanin mo, 1 taon na lang ang bubunuin mo. Wag po, para niyo nang awa. Wag po, awa kayo. Wag po. Pakiramdam ni Jack para siyang nahuhulog sa kawalan. Naghanap siya ng makakapitan ngunit wala talaga siyang mahawakan. Wala siyang nagawa kundi ang mapasigaw na lang. Nagulat pa siya dahil ang masungit nilang guro ang nasa kanyang harapan at madilim ang anyo. Talaga bang nakakaantok ang subject na itinuturo ko, Mr. Valdez? Lagi ka nalang tulog sa oras ng klase ko. Sorry sir, hindi na po mauulit. Talagang hindi na. Sa susunod na matulog ka ulit kapag nagtuturo ako. Ipapatawag ko na mga magulang mo. Naintindihan mo ba? Yes sir. Parang gusto na lang ni Jack na maglaho sa kinauupuan dahil sa hiya sa kanyang guro at mga kaklase na alam niya na sa kanya nakatuon ang mga mata. Ewan ba ni Jack kung bakit tuwing oras ng pagtuturo ni Mr. Cruz ay saka siya dinadalaw ng pangitain niyang yun? Mr. Valdez, baka naman makatulog ka na naman yan ha? Untag sa kanya ni Mr. Cruz. Napaupo naman ng tuwid si Jack. Pinamulahan pa siya ng mukha nang magtawanan ang kanyang mga kaklase. Huling subject na niya sa araw na yon kay Mr. Cruz at Chuck may iwan na naman siya sa klase para mag-map ng sahig. Hindi na nagtaka si Jack nang sabihin ni Mr. Cruz na maiwan siya. Habang nagmamap, nilapitan siya nito. May problema ka ba sa inyo, Jack? Wala naman po sir. Okay naman po sa bahay. Sigurado ka? Oo po sir. Bakit niyo po naitanong? Bakit kapag oras ng klase ko ay natutulog ka? Ano, trip mo lang? Hindi ko rin nga po kasi maintindihan sir Ang hirap ipaliwanag Sige. Ayoko na sanang maulit pa ito ha? Opo sir. Sige na, tapusin mo na yan para makauwi ka na rin. Ingat ka sa pag-uwi mo. Opo sir, ingat din po kayo. Sinundan pa ng tanaw ni Jack ang papalayong guro. Binilisan na rin niya ang pagmamap para makauwi na rin siya. Palabas na siya ng kanilang building nang matanaw ang isang babaeng estudyante. Ano kayang ginagawa niya dun? Teka, hindi yung estudyante rito Paano siya nakapasok? Nakko, kapag nakita siya ng guard, tsak pagagalitan siya. Nilapitan ni Jack ang babae, nakatalikod dito sa kanya. Miss, bawal kasing pumasok ang hindi estudyante rito Baka makita ka ng guard. Miss, hello? Nagtataka na si Jack kung bakit hindi nagsasalita ang babae. Napatingin siya sa sapatos nito na puno ng putik. Napakunot noo siya dahil hindi naman umuulan pero parang naglakad sa putikan ang suot ng babae. Miss, naintindihan mo ba yung sinabi ko? Bawal ka dito. Di kaya pipit-bing ito. Sandaling nawala ang atensyon ni Jack sa babae dahil sa pagdating ng mga panggabing estudyante. Maingay ang grupo na papasok sa may gate. Paglingon niyang muli sa babae ay wala na ito sa kanyang harapan. Wala. Sandali lang akong nalingat Bigla na lang akong nilayasan. Saan kaya nagpunta yun? Bilis niyang nawala Hanggang makauwi, iniisip pa rin ni Jack ang babae.
Sa sobrang lalim ng iniisip niya, hindi niya namalayan na nasa tapat na siya ng gate nila. Ay, nakakapagod ang araw na to. Ma? Pa? Nandito na ako! Nagmano lang siya sa mga magulang bago tumuloy na ng kanyang silid. Kahit nagbibihis ay laman pa rin ng isip niya ang babaeng nakita. Makapag-aral na nga lang. Inabala na lang ni Jack ang sarili sa pag-aaral. Hindi na niya namalayan ng oras. Tinawag lang siya ng kanyang ina para magapunan. Iba ang pagod niya ng araw na yon. Para bang hinihigop ang lahat ng lakas niya dun sa kanyang katawan. Hanggang sa hindi niya namalayan na tuluyan na siyang nakatulog. Mana po, maawa na kayo sa akin. Hindi kita titigilan hanggat hindi mo sinusunod ang gusto ko. Susunod ka sa ayaw at sa gusto mo. Tama na po, maawa na po kayo sa akin. Ibabong kita ng buhay sa lupa kapag hindi mo ko sinunod. Tanda mo yan. Mga uod na lang ang makikinabang sa'yo. Naramdaman na lang ni Jack ang pagbulusok niya. Naramdaman na lang niya ang pagbagsak niya sa matigas na bagay. Aray! Aray! Panaginip lang pala. Aray ko, balakang ko. Para tuloy lutang si Jack nang pumasok sa eskwelahan dahil sa masamang panaginip. Sino ba kasi yung mga taong yun sa panaginip ko? Bakit ba paulit-ulit na lang yung eksenang yun? Naging kabagot-bagot kay Jack ang mga sandali. Nang dumating ang lunch break sa may likod ng building siya pumwesto, sa ilalim ng puno ng akasya. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pagkain nang matanong na naman niya ang babae. Oh, siya na naman? Anong na naman kaya yung ginagawa niya rito? Teka nga, malapitan nga. Habang naglalakad palapit sa babae, pinag-aralan naman ni Jack ang anyo nito. Malungkot ang mukha nito at tila maiiyak ang mga mata. Iniisip rin niya kung saan eskwelahan ang suot nitong uniform. Di ko talaga mawari kung saan siyang eskwelahan pumapasok. Tumayo siya sa harapan nito. Kinaway-kaway pa ang kamay sa harap ng mukha nito para makuha ng husto ang atensyon nito. Hello? Miss, bawal kasi ang hindi taga rito na estudyante. Baka mamaya makita ka ng guard. Pag-agalitan ka nun. Ang sungit pa naman ng nakasay ngayon sa gate. Pero teka, paano ka nga pala nakakapasok dito? Dito ako nag-aaral. Ha? Talaga? Weh, nagbibiro ka ba? Dito ako nag-aaral. Oo nga, sinabi mo na nga. Ang ibig kong sabihin, paano ko ba papaliwanag to? Dito ako nag-aaral. Narinig ko na, no? Hindi mo kailangang ulit-ulitin para ka namang sirang plaka eh. Dito ako nag-aaral. Hinagod muli ni Jack ng tingin ng babae. Tansya niya magkasing edad lamang sila nito. Napakaamo ng mukha nito. Hindi tuloy niya maiwasan na hindi to titigan. Miss, ano ba pangalan mo? Ako nga pala si Jack. Inilahad pa ni Jack ang kamay nito. Akala niya hindi nito aabutin ang kamay niya. Nang maglapat ang kanilang mga kamay, para siyang humawak sa yelo sa lamig ng kamay ng babae. Napabilis tuloy ang pagbawi ng binata sa kanyang kamay. Hoy, ano ba yung hinawakan mo? Bakit ang lamig ng palad mo? Hindi ko alam. Oh, pati yung boses mo, napakalamig. Saan school ka nga pala napasok? Anong ginagawa mo dito? Kasi iba yung uniform mo eh. Hindi ka dito pumapasok. Dito ako nag-aaral. Ha? Para ka naman talagang sirang plaka eh. Ano ka ba? Pati tuloy ako eh. Para na rin nasisirang plaka sa kakatanong. Yun at yun rin ang sagot mo. Tanong ako ng tanong. Yun at yun pa rin ang sagot mo.
Naiilang na lang si Jack. Balak pa sana niyang mag-usisa sa harap ng marinig na may tumatawag sa kanya. Lagot, si Sir Bal yun. Panigurado, sermon na naman ako nito. Yuko ang ulo na pumaling si Jack sa paparating na si Mr. Cruz. Anong ginagawa mo rito? Sir, kumakain po ako ng lunch. Ay, ganun ba? Nasaan ang pagkain mo? Naiwan po dun sa ilalim ng puno ng akasya. May kinausap lang po ako dito sandali eh. Sino naman ang kinausap mo? Bumaling si Jack sa dalaga ngunit ganun na lang ang gulat niya nang makita na wala na ito sa kinatatayuan kanina. Napapakamot na lang sa ulo at may alanganing ngiti sa labi nang muli siyang tumingin kay Mr. Cruz. Nawala na naman sir eh. Katulad nung una naming pagkikita. Ako ba'y pinaglolo ko mo ha, Mr. Valdez? Hindi po sir. Kaya ako lumapit sa iyo. Nakita kasi kita na may kinakausap rito kahit wala namang ibang tao. Ano ka ba? Nasisiraan ka naman ng bait? Sir, hindi po. May kausap talaga ako dito kanina. Babae. Kakaiba nga yung uniform niya. Pero sabi niya, estudyante siya rito. Pinagpipilitan mo pa talaga ha? Ako pa ngayon ang gumagawa ng kwento. Ako pa ang nagsisinungaling, ganun ba? Ganun na nga po. Hindi po ganun sir. Totoo naman po na may babae rito kanini. O sige, pagkatapos ng klase, meron akong ipapagawa sa iyo. Doon ka mag-imagine habang inaayos mo yung mga libro sa lumang library. Sir? Di ba balita po sa buong eskwela ni meron daw nagmumulto dun eh. Nakakatakot naman dun sir. Ano, nagre-reklamo ka ba? O gusto mo ipatawag ko na lang yung mga magulang mo? Mamili ka. Mas nakakatakot yung mga magulang ko sir eh kaysa sa makakita ng multo. Ay nako. O sige na nga po sir. Pupunta na lang po ako sa lumang library mamaya. Good. Malapit nang mag-umpisa ang klase nyo kaya bumalik ka na ron ha. Bisa mo. Opo sir. Kukunin ko lang po yung baunan ko sa ilalim na akasya. Tiningnan lang siya ni Mr. Cruz bago tumalikod. Habang naglalakad naman si Jack sa puno ng akasya, palingalinga pa siya. Nagbabaka sakaling makitang muli ang babaeng nakausap kanina. Saan kaya nagpunta yun? Ang bilis naman niyang nawawala. Kinahapunan nga, pagkatapos ng huling klase ni Jack, dumiretso pa siya sa lumang library, malapit sa pinakaopisina ng principal. Naabutan niya doon ang janitor na si Ma'am Pablo. Anong ginagawa mo rito, iho? May pinapagawa po sa akin si Mr. Cruz eh. Ayusin ko daw yung mga libro. Baka ang sinasabi mo yung mga bumagsak na estante. Marupok na kasi yung pinaglalagyan kaya yon, bumigay na sa bigat ng mga libro. Yun na nga po siguro yung kailangan kong ayusin. Mang Pablo, uuwi na po ba kayo? Hindi pa naman iho, bakit? Alam ko na. Natatakot ka sa multo, ano? Huwag kang mag-alala. Hihintayin kita na matapos. Meron pa naman akong gagawin dito sa malapit. Tawagin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Ay, naku, salamat po, Mang Pablo. Wala yon. Sa totoo lang ako'y natutuwa sa iyo. Sa dami kasi ng mga estudyante dito, bukod tanging ikaw lang ang bumabati sa akin. Yung iba dinadaan-daanan lang ako. Minsan titingnan ka pa na para bang nakakadiri ang klase ng trabaho ko. Hindi naman po kami ganun na pinalaki ng mga magulang namin eh. Napakaswerte ng mga magulang mo sa iyo. O paano? Umpisahan mo na para matapos ka kagad. Pumasok na nga sa lumang library si Jack. Ang bagong library ay mas dihamak na mas malaki rito. Maliban sa mga nakatambak na mga libro, ginawa rin yung stock room. Doon tinatambak ang ibang mga gamit, katulad ng mga plastic na upuan na ginagamit lang kapag may program sa school. Ano kayang ayos ang gagawin ko dito? Wala namang paglalagyan. Ako naman, no?
Napapabuntong hininga na lamang si Jack habang ipinagpapatas-patas sa mga libro sa isang tabi. Nakarap siya sa may pintuan, kaya maya-maya ang tanaw niya kay Ma'am Pablo na abala sa kanyang ginagawa sa hallway. Habang abala, biglang may nahulog sa sahig mula sa isa sa mga istante na malapit sa kanya. Nang lapitan niya yon, isa palang lumang album. Nakukulapulan na yon ng makapal na alikabok. Itatabi na sana niya yon ng matigilan. May mga narinig siyang mga mahihinang yabag. Ma'am Pablo? Kayo po ba yan? Walang tugon mula sa matandang janitor. Dala ng kuryosidad, sinundan ni Jack ang mga yabag sa likod ng mga istante. Nakarating siya sa dulo ngunit wala siyang nakita na tao. Naramdaman din niya ang pagdaan ng malamig na bagay sa kanyang likuran. Pabigat na rin ang pabigat ang kanyang nararamdaman sa paligid. Halos takbuhin na niya ang pabalik ng madapa. Pakiwari niya ay natalisod siya sa isang bagay. Tsak naman, ang lampo mo talaga kahit kailan. Sita niya sa kanyang sarili. Akmang babangon na siya nang masulyapan ng 2 pares ng sapatos ng babae sa kabilang istante. Sa kanyang pagkamangha, hindi yun nakalapat sa sahig. Napabilis ang kanyang pagtayo at patakbo na sanang palabas ng library nang makasalubong si Ma'am Pablo. Anong nangyari sa iyo? Bakit namumutla ka? Ano kasi Ma'am Pablo, akala ko kayo yung naglalakad sa banda ron eh. Kung ano man ang nakita mo at naramdaman mo, itiko mo na lang ang bibig mo. Para din yon sa kapakanan mo. Halika na. Kunin mo ang mga gamit mo. Sumabay ka na sa akin sa pag-uwi. Tayo na lang ang naiiwan sa building na ito. Tahimik na lang na sumunod si Jack. Kinuha niya ang bag at saka lumabas sa lumang library na yon. Inihatid pa niya si Ma'am Pablo sa sakayan ng jeep. Mag-iingat ka, iho, sa pag-uwi. Kayo din po, Mang Pablo. Salamat po. Hanggang umandar ang jeep ay hindi umaalis si Ma'am Pablo sa kinatatayuan nito. Pagdating sa bahay, dumiretso kagad si Jack sa kanyang silid. Nang maghalungkat siya ng mga gamit, doon lang niya napagtanto na naiuwi niya ang lumang album na nakita sa dating library. Napatampal na lang siya sa sariling noo. Ay, ano ba yan? Bakit ba naiuwi ko pa ito? Ako naman, no? Sige na nga, matingnan na nga rin. Inumpisahan ngang buklatin ni Jack ang pahina ng album. Naninilaw na ang plastik nito sa kalumaan. Unang bumungad sa kanya ang grupo ng mga estudyante. Oh, class picture to, sigurado. Teka, yung uniform nila, kaparehos nung babaeng nakakausap ko. Tama, ganito nga yung uniform niya. Totoo pala na estudyante siya sa eskwelahan na yun. Dati siyang estudyante. Ha? Teka. Para lalo akong naguguluhan na. Naganap ng petsa si Jack kung kailan yun kinuhanan. Nagulat siya nang makita ang petsa sa likod ng larawan. Ano? 20 years ago na pala yung nakalipas? Kaya naman pala, nung nakarang taon lang ako pumasok sa eskwela na yun kaya wala akong kaalam-alam. Siguro nga dati ito yung uniform nila. Galing pa ng Maynila si Jack. Lumipat sila ng buong pamilya sa probinsya na yon noong nakarang taon lang para doon na manirahan. Noong bago pa lang siyang pumapasok sa eskwelahan na yon, marami siyang naririnig na kwento. Ang sikat nga ay ang estudyanteng di umano na nawala sa loob ng eskwelahan na yon, na hindi na natagpuan ng katawan. Naniniwala kasi ang ilan, yun ang nagmumulto sa loob ng eskwelahan dahil sa matagal na umano itong patay.
Marami ang tsorya na lumabas. Ang ilan sa mga ito, buhay di umano ang estudyanteng nawawala. Maaaring nakipagtanan lang ito sa nobyo kaya hindi na bumalik sa pamilya nito. Kinabukasan, muling pumasok sa dating library si Jack. Hindi niya kasi natapos ang ginagawa niya. Oh, bakit hindi ka pa umuwi? Ay, tatapusin ko lang po yung hindi ko natapos kahapon. Ako na ang tumapos, kaya umuwi ka na. Ho? Ay, salamat po. Kayo po, hindi pa po ba kayo uuwi? May kailangan pa akong tapusin sa opisina ng prinsipal. Sige na, mauna ka na umuwi. Mang Pablo, meron po sana akong gustong itanong eh. Luminga-linga pa sa paligid si Mang Pablo bago tinitigan ng binata. Huwag tayo dito mag-usap. Sa ibang pagkakataon na lang. Sige po. O paano po? Mauna na po ako sa inyo. Tinunguan lamang siya ni Mang Pablo. Malapit na sana si Jack sa gate nang matanaw na naman ng babae. Nakatingin yun sa kanya. Parang may sariling isip ang kanyang mga paa na humakbang palapit sa babae. Hi. Nandito ka na naman? Hindi mo pa pala nasasabi yung pangalan mo. Anong pangalan ko? Napangiti naman si Jack nang marinig ang malamyos nitong boses. Maraming tinanong si Jack sa babae. Napag-alaman niya na malapit lang ang bahay nito. Sa likod lang daw ng eskwelahan, malapit sa ilog. Nawala sandali ang atensyon ni Jack rito nang magsidatingan ang mga panggabing estudyante. Pagtingin niya muli kay Ana, wala na naman ito roon. Nawala na naman? Grabe talaga siya oh. Di man lang nagpapaalam. Hinanap pa ni Jack ang babae sa buong paligid, ngunit bigo siyang makita ito. Umuwi na lang siya ng bahay. Nang mga sumunod na araw, madalas ang pagkikita ni Jack at Ana. Minsan kapag lunch break o di kaya sa hapon bago umuwi. Ewan ba ni Jack, kapag magkasama sila nito ay para siyang nasa ilalim ng hipnotismo nito. Ang dami niyang gustong itanong rito. Kapag magkasama na sila ay nakakalimutan na niya ang lahat. Dumadalas rin ang pagmumulto di umano sa mga estudyante, lalo na sa mga panggabi ang klase. Minsan na rin yung nasaksihan ni Jack. Isang babaeng estudyante ang hindi kinaya ang pagpapakita ng di umano'y multo. Nahimatay ito. Kinailangang isugod sa ospital. Napapadalas na naman ang kanyang pagpaparamdam. Nagulat pa si Jack sa biglang pagsulpot ni Mang Pablo sa kanyang tabi. Sino po yung tinutukoy nyo? Yung estudyanteng nawawala. Hanggang ngayon naghahanap pa rin siya ng hustisya. Totoo po ba yun? Akala ko kwentong barbero lang yun. Ano po ba yung totoo? Kung gusto mong malaman, sumama ka sa akin mamaya. Pagkatapos, bigla na lang tumalikod si Mang Pablo. Si Jack naman ay pumasok sa kanilang klase. Malapit ang inuupuan ni Jack sa may bintana. Mula sa second floor, natanong niya si Ana na nakatingin sa kanya. Si Ana? May sinasabi ka ba, Mr. Valdez? Biglang inalis ni Jack ang mga mata sa may bintana. Wala po, sir. Anong tinataraw mo sa baba? Wala po, sir. Sorry po. Mukhang hindi na kontento sa sagot niya ang kanyang guro. Lumapit pa ito sa bintana. Tumingin ito sa baba. Tumingin rin si Jack, ngunit wala na doon si Ana. Paglabas ng klase, hindi nakipagkita si Jack kay Ana. Sumama muna siya kay Mang Pablo. Hindi naman talaga siya mapaniwalain sa mga multo dati, pero naroon pa rin ang kurisidad niya sa mismong naranasan sa dating library.
Sa may likod lang pala ng eskwelahan nakatira ang matandang janitor, malapit sa ilog. Pagpasensyaan mo na ang bahay ko, iho. Hindi naman po ako tumitingin sa bahay eh. May gusto ka bang inumin? Wala po. Busog pa po ako. Huwag na kayo mag-abala. Sino po yung kasama nyo dito? Ako na lang ang nakatira sa bahay na ito. May kanya-kanya ng pamilya ang mga anak ko. Minsan, dinadalaw nila ako rito. Ang asawa ko naman matagal nang namayapa. Ganun po ba? Meron po sana akong ipapakita sa inyo eh. Aksidente ko po yung naiuwi sa amin. Sa sobrang takot ko po sa nakita ko hindi ko na malaya na hawak ko pa pala yan. Tapos naiuwi ko. Napatingin naman si Ma'am Pablo sa kanyang hawak. Album ba yan? Opo, lumang album po. Sa dating library ko po yan nakita. Inabot naman yun ni Ma'am Pablo. Binuklat-buklat pa bago umupo sa katabing upuan. Ito ang huling class picture bago nawala ang estudyante na sinasabing nagmumulto. Alam niyo po ba, meron akong nakilala na estudyante. Ana ang pangalan niya. Ganyan din po yung suot niyang uniform. Ang sabi niya, doon daw siya nag-aaral. Lagi mo ba siyang nakikita? Oo Kaya lang napansin ko, lagi siyang malungkot. Baka kilala niyo po siya. Siguro nga makikilala ko siya kapag nakita ko siya. Ana, baka mo ang pangalan niya? Opo. Pwede niyo na po ba ikwento yung tungkol sa estudyante na pinaniniwalaan na nagmumulto? Bago pa lang ako noon sa eskwelahan. Inirekomenda ako ni Mr. Paz. Yung principal po? Oo, siya nga. May estudyante noon na matalino at pinakamaganda sa lahat. Kaya lang galing siya sa mahirap na pamilya. Nangangalakal lamang ng basura ang kanyang ama at ang ina naman niya ay labandera. Marami rin silang magkakapatid. Buti na lang, scholar siya. Isang araw, bigla na lang siyang nawala na parang bula. Huli ko siyang nakita sa lumang library. Umuulan pa nga noon Tinanong ko pa siya kung hindi pa siya uuwi. Sabi niya, tatapusin na lang niya yung ginagawa niya. Pagkatapos ano po kaya yung totoong nangyari sa kanya? Marami ang nagsasabi na patay na siya. Na siya ang nakikita nilang multo na gumagala at nagpapakita sa mga estudyante sa gabi. Kung ganun, nasan po yung katawan niya kung patay na talaga siya? Hanggang ngayon isa pa rin niyang palaisipan. Naalala ko pa noon, laging pumupunta ang kanyang mga magulang. Hanggang sumuko na rin sila. Sa tagal ba naman po naalala pa kaya siya ng pamilya niya? Dating nakatira rito ang kanyang pamilya. Pero matagal na silang umalis at walang nakakaalam kung saan sila lumipat. Kung lagi po siyang nagpapakita, malamang po humihingi talaga siya ng hustisya sa kanyang pagkamatay. Simula nang maging principal si Mr. Paz, pinagbawalan na niyang ungkatin ang nakaraan. Bawal pag-usapan ng bagay na yan sa eskwelahan. Wala man lang bang ginawa ang pamunuan ng eskwelahan sa nangyari nun? Mas malaga sa kanila ang reputasyon ng eskwelahan May palagay din ako na sila ang nagpakalat ng chismis no na nakipagtana ng estudyanteng yon para mapagtakpan ang totoong nangyari. Kahit hindi kilala ni Jack ang estudyanteng tinutukoy ni Ma'am Pablo, naramdaman niya ang matinding awa rito. Naalala niya bigla ang mga kapatid na babae. Kinabukasan, pagpasok niya sa eskwelahan, pumuslit siya sa lumang library. Naroon pa rin ang takot niya. Ngunit sa pagkakataong yon, mas nangibabaw ang kuryosidad na malaman ang totoo.
Kasalukuyang siyang naghahalungkat ng makarinig ng mga kaluskos sa bandang kanan niya. Napatingin rin siya sa ilaw na biglang nagpatay-sindi. Hanggang tumagal, ang kaluskos na naririnig ay naging yabag ng sapatos. Hinahangin rin ang kurtina sa nag-iisang bintanang naroon sa silid na yon. Kung ikaw man yan, gusto ko lang makatulong. Alam ko ang nangyari sa'yo. Ramdam ni Jack na merong nakatayo sa kanyang likuran. Nagbilang siya sa isip na hanggang 3 bago humarap. Ikaw lang pala, Ana. Anong ginagawa mo rito? Hinihintay kita kahapon pa. Naku, pasensya ka na. May pinuntahan kasi ako kahapon eh. Mahalaga yung nilakad ko. Teka, alam mo ba yung estudyante na nagmumulto raw rito? May nakapagsabi sa akin na baka patay na talaga at naghahanap lang ng hustisya. Handa kang tumulong? Sa abot na makakaya ko. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Baka sakaling may mahanap ako rito na kahit na ano na makakatulong. Binalikan na ni Jack ang ginagawa habang nakatayo sa kanyang tabi si Ana. Matutuwa siya sigurado. Sana nga, makatawid na siya sa liwanag. Mangyayari lang yun kung malalaman ko kung ano yung totoong nangyari sa kanya. Siya nga pala, bakit ba yung lumang uniform pa rin yung suot mo? Wala ka bang bago? Hindi ka ba nakabili? Huminto sandali si Jack at nilingon ng babae nang hindi ito sumagot. May hawak itong libro. Iniabot yun sa kanya. Oh, anong libro to? Sa kanya ang libro na yan. Talaga? Teka, alis ka na ba? Tumango lang sa kanya si Ana bago tuluyang lumabas ng lumang library. Paano to makakatulong? Dahil sa lalim ng iniisip, hindi na namalaya ni Jack ang pagdating ni Mr. Cruz. Anong ginagawa mo rito, Jack? Sir, kayo po pala. Sagutin mo tanong ko kung ano ang ginagawa mo rito. Hindi mo ba alam na bawal kayong pumunta rito ng walang paintulot? Kasi sir, may hinahanap lang akong libro. Bakit dito mo hinahanap, hindi doon sa library? Wala po kasi dun eh. Nakita mo ba naman rito? Hindi pa po, pero may nakita akong libro. May nagsabi po sa akin na yan yung paborito nung estudyanteng nawawala. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Cruz. Hindi naman nakaligtas sa matalas na pakiramdam ni Jack ang biglang pagkatigagal nito. Pwede ko bang tingnan? Tumango naman si Jack at iniabot ang lumang libro. Pwede bang akin na muna ito? Sige po. Bakit po? Kilala niyo ba yung estudyanteng nawawala? Hindi ko siya kilala. Mabuti pa bumalik ka na lang sa klase mo bago ka mahuli. Huwag ka na ngang papasok uli rito, ha? Sige po, sir. May kutob si Jack na mayroong tinatago ang kanyang guro. Kinahapunan, nagpunta si Jack sa ilalim ng akasya kung saan sila madalas magkita ni Ana. Alam mo ba, marami ng estudyante ang hindi pumapasok sa panggabi kasi natatakot sila eh. Bakit sila natatakot kung wala naman silang ginagawang masama? Hindi kasi ganun yun. Natatakot sila sa multo. Di ba sabi mo tutulong ka? Oo. Kaya lang, ang hirap lang kung saan ako magsisimula eh. Sa dating library, doon ka mag-umpisa. Ha? Bakit? May alam ka ba? Nang hindi sumagot si Ana, nilingon ito ni Jack, ngunit wala na naman ang babae sa kinatatayuan nito. Maya-maya lang natanaw niya ang matandang janitor na patungo sa direksyon niya. Iho, ano ginagawa mo rito? Ay, kayo pala. Magpapahinga lang po ako, Mang Pablo. Ganun ba? Hindi ka ba uuwi? Mamaya na lang po. Mang Pablo, may nakita po ba kayong babaeng nakatayo rito kanina? Aba, wala akong nakikita na kasama mo. Yun po yung kinakwento ko sa inyo, si Ana.
Suot niya po yung lumang uniform dati ng eskwelahan. Alam mo ba na Ana rin ang pangalan ng estudyanteng nawawala? Ho? Ana rin ho? Pakiramdam ni Jack ay pinanlamigan siya ng buong katawan ng mga oras na yon. May kakaiba na siyang napapansin sa babae, pero hindi lang niya matukoy kung ano ang kakaiba rito. Sumabay na si Jack sa pag-uwi kay Ma'am Pablo. Sa bahay ng gabing yon, muli na naman siyang dinalaw ng masamang panaginip. Isang eksena sa loob mismo ng isang library. Isang estudyante ang duguan. Puno ng sugat ang buong muka, bali ang paa, gumagapang yon palayo. Sino ba kasi kayo? Nagising si Jack na tagaktak ang pawi sa muka at uhaw na uhaw. May kinalaman kaya yung panaginip ko tungkol dun sa estudyanteng nawawala? At sino si Ana? Anong kaugnayan mo sa estudyanteng yun? Tama kaya ang kutob ko tungkol sa'yo? Sinadyang agahan ni Jack ang pagpasok sa eskwelahan. Nagtungo siya sa lumang library. Ay nako, bahala nang malate. Nagalungkad siyang muli sa mga lumang gamit doon. Isa muling class picture ang nakita niya. Naroon sa mga estudyante na yon si Ana. Naghahalungkat pa siya nang marinig ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga gamit sa loob ng library. Para yung nagdadabog. Mabilis na niyang nilisan ng lugar, dala ang lumang picture. Pagkatapos ng huling klase ni Jack, pinuntahan niya ang lugar kung saan sila madalas magkita ni Ana. Makulimlim na mga oras na yon. Anumang sandali ay nagbabadya ang pagbagsak ng malakas na ulan. Ana! Nasaan ka? Gusto kitang kausapin! Magpakita ka naman sa akin oh! Sa likod ng puno ng akasya, isang figura ang lumabas. Ana, gusto kong sabihin mo ang totoo. Ikaw ba at ang estudyante na nawawala ay iisa? Naging malungkot ang mukha ni Ana. Ang dating malinis na uniforme nito ay biglang napalitan ng marumi at puno ng mantsa ng dugo. Tulungan mo ko, Jack. Ang boses nito ay naging napakalagom. Nakaramdam ng takot si Jack. Tama ako ng hinala. Bagya rin siyang napatras habang si Ana ay lumalapit sa kanya. Hindi na rin pantay ang lakad nito. Ang kanang binti nito ay nababaliko. Nang dumako ang tingin niya rito, napansin niya ang mga paso ng sigarilyo sa leeg at mukha nito. Huwag kang lalapit! Nag-umpisa na rin pumatak ang ulan ng mga sandaling yon. Dumilim na rin ang buong paligid. Tulungan mo ako, Jack. Natatakot ako. Madilim sa kinaroroonan ko. Hindi ako makaalis. Anong kailangan mo? Sabihin mo! Namalaya na lang ni Jack na sobrang lapit na ng mukha ni Ana sa kanyang mukha. Kita niya ang naaagnas na nitong balat at pagluwa ng isang mata. Parang nabubulok na karne ang nalalanghap niya rito. Parang gustong umikot ng kanyang paningin. Bago pa siya mawalan ng malay, nahawakan na nito ang kanyang sentido. Namalaya na lang niya na nasa ibang lugar na siya. Para siyang nanonood ng pelikula sa eksena sa kanyang harapan. Ihintayin kita sa library. Sumunod ka kagad. Tumungo lamang si Ana. Parang maiyak na to nang tumayo at sumunod kay Mr. Paz. Si Jack naman, naguguluhan na sumunod sa mga ito. Ana, anong balak niyang gawin? Nagawa pang itanong ni Jack sa kabila ng alam niyang hindi siya nito naririnig at nakikita. Pagdating sa library, isinara kagad ni Mr. Paz ang pinto. Napansin ni Jack na may bahagi ng sahig ang inaayos. Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi inaasahan ni Jack. Halos mabingi ang binata sa mga daing at palahaw ni Ana. Paulit-ulit itong nagmamakaawa kay Mr. Paz. Tama na! Tigilan mo na siya!
Hayop ka! Tigilan mo na sabi si Ani! Parang itinulos na lamang si Jack sa kanyang kinatatayuan nang makita ang paghihirap ni Ana sa kamay ni Mr. Paz. Nakatingin sa kanya si Ana. Humihingi ng tulong at pilit nitong inaabot ang kamay sa kanya. Bago makailang ulit na pinalo sa ulo niya ang pala. Sa tindi ng pagkakapalo, nabasag ang bungo nito. Lumuwa ang isang mata at lumabas pa ang utak. Yan ang nababagay sa'yo! Sa ilalim ka ng lupa nababagay! Matapos magawa ang karumal-dumal na krimen, sa inaayos na sahig doon inilagay ni Mr. Paz ang katawan ng dalaga. Tinabunan niya yon ng lupa at simento. Pagkatapos ng araw na yon, iniutos niyang wala nang maaaring pumasok doon. Ana, patawarin mo ko, Ana. Yugyug sa balikat ang nagpamulat sa mga mata ni Jack. Nakapaligid sa kanya si Ma'am Pablo at Mr. Cruz. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Hindi siya pamilyar sa kinaroroonan. Narinig niyang malakas pa rin ang ulan sa labas. Anong nangyari? Nasaan ako? Nakita ka ng guard na nasa ulanan at walang malay sa ilalim ng puno ng akasya. Dinala ka niya rito. Ano ba nangyari sa iyo? May tinatawag kang pangalan habang wala kang malay. Kanina, kausap ko pa lang si Ane. Nang bigla na lang siyang nagbago. Tapos, parang panaginip ang lahat. Sabihin mo sa amin, iho, ang lahat ng nakita mo. Maaari mo kaming pagkatiwalaan. Naroon pa rin ang pag-aalinlangan sa mukha ni Jack, ngunit kailangan niyang mayroong mapagsabihan dahil kung hindi, baka mabaliw na siya. Si Ana, pinatay siya mismo sa eskwelahan na ito, sa loob ng library. Ipinakita niya sa akin kung paano siya walang awang pinatay. Sino naman ang pumatay sa kanya? Sino ang pumatay sa kapatid ko? Ho? Kapatid? Paano niyo po siya naging kapatid? Siya ang ate ko. Ilang buwan na lang ay gagraduate na siya nang mawala siya. Malakas ang kutob ko na mayroong itinatago ang eskwelahan na to kaya dito ko piniling magturo. Malakas ang kutob ko na wala na ang ate namin. Pero sana naman makita namin ang kanyang bangkay. Sinabi ba ni Ana kung sino ang pumatay sa kanya? Opo, kitang-kita ko po kung sino ang pumatay sa kanya. Napakawalang puso niya. Kriminal siya. Sabihin mo kung sino. Sabihin mo. Ang principal, si Mr. Paz. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to. Siya lang pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Magbabayad siya. Titiyakin ko yan. Magunos dili ka, Mr. Bal. Mahirap kalaban si Mr. Paz. Hawak niya ang buong eskwelahan na ito. Wala akong pakialam. Ang tagal na naghirap ng kapatid ko. Nang gabing yon, kahit mahirap ay pinili muna nilang manahimik pansamantala. Tumitsyempo lamang sila kung paano mapapaamin si Mr. Paz sa ginawa nito. Muling pinuntahan ni Jack si Ana. Kasama niya ng mga sandaling yon si Mr. Cruz. Ana, pasensya ka na kung hindi pa namin nahahanap yung katawan mo ha. Huwag kang mag-alala. Malapit ang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay mo. Siya nga pala. Kasama ko ang kapatid mo, si Sir Bal. Teacher siya dito ngayon. Ate, patawarin mo sa anak ko kung natagalan man ang pagbibigay ng hustisya sa iyo. Huwag kang mag-alala. Malapit nang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay mo. Kahit kailan, hindi kami tumigil sa paghahanap sa iyo. Namatay sina itay at inay na pangalan mo ang tinatawag. Biglang lumakas ang hangin sa paligid nila. Alam kong nandito ka, Ana. Alam kong nakikita mo kami. Pakiusap, kapag may nakita kang liwanag, huwag kang mag-atubili na pumasok na sa liwanag. Ayaw mo na kaming humanap ng hustisya para sa'yo. Matagal na ang paghihirap mo Magpahinga ka na. Hinihintay ka na nila itay at inay.
Gusto ko sanang maiyakap ka kahit sa huling sandali, ate. Bilang tugon sa kanyang sinabi, tila may malamig na hangin ang sumakop sa kanyang katawan. Salamat, ate. Pinagbigyan mo ang hiling ko. Kahit kailan ay hindi nawala ang pagmamahal namin sa iyo. Kahit anong pagpipigil ni Jack na huwag maiyak, tumulo pa rin ang luha niya sa mga mata. Nang maging banayad na muli ang hangin, umalis na sila sa lugar na yon. Salamat, Jack. Ikaw pa ang naging daan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng ate ko. Wala po yun. Gusto ko rin pong makatulong. Isang araw, naabutan ni Mr. Paz ang nagkakagulong mga guro at estudyante sa dating library. Hinawi pa nito ang mga estudyanteng nakaharang sa kanyang daraanan. Ano bang mayroon dito? Magsibalik na kayo sa mga klase nyo. Pinapahukay po namin ang sahig ng lumang library. Ano? Sino naman ang nagbigay sa inyo ng pahintulot para gawin yan? Ipatigil mo ang ginagawa nilang paghukay. Dahil kung hindi, pare-pareho kayong mananagot sa akin. Gusto lang naming malaman ang totoo. Bakit kayo natatakot? Ano bang pinagsasabi mo, ha? Kabago-bago mo lang rito Akala mo kung sino ka? Natatakot po ba kayong matuklasan nilang matagal nyo na itinatago? Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Basta, itigil ang paghukay. Bago pa mapahinto ni Mr. Paz ang paghukay, tumambad na sa kanilang lahat ang isang kalansay na nakasuot pa ng uniform. Nasa tabi rin nito ang bag at ilang gamit. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa kapatid ko! Hindi ko alam mo sinasabi mo. Sino ba kapatid na tinutukoy mo? Si Ana Cruz. Siya ang kapatid ko. Siguro naman ngayon natatandaan niyo na. Parang ibinabad sa suka ang itsura ni Mr. Paz. Akmang tatakbo pa ito nang humarang ang mga pulis sa kanyang daraanan. Pinusasan na nila ito habang nagpupumiglas. Natuklasan ni Mr. Cruz na hindi lang ang kapatid niya ang inabuso nito, kundi marami pang estudyante. Handa mga yon na magsampa ng kaso laban rito. Naiiyak na nilapitan niya ang kalansay ng kapatid. Lahat ng naroon ay namangha at hindi makapaniwala na ang sinasabing nagmumultong estudyante ay nakabaon lang pala sa lumang library na yon. Tapos na po. Mabibigyan na natin ng maayos na libing si Ana. Alam ko, saan man siya naroon ngayon masaya na siya. Utang ko ang lahat ng ito sa iyo, Jack. Maraming salamat sa iyo. Matipid na nginitian lamang ito ni Jack. Sa di kalayuan ay tahimik lang na nagmamasid si Mang Pablo. Matuli na lumipas ang isang buwan. Maayos na nailibing ang bangkay ni Ana. Nabalitaan rin ni Jack na aalis na sa eskwelahan na yon si Mr. Cruz. Sir, bakit po kayo aalis? Sana po kayo ngayon magtuturo niyan. Natanggap na kasi ako sa ina-applyan ko sa Thailand. Magtuturo na rin lang ako doon. Ganun po ba? Well, good luck po sa inyo. Mamimiss ko po kayo. Ako din. Kaya pagbutihan mo ang pag-aaral mo, ha? 1 taon na lang gagraduate ka na. Isa ka sa hindi ko makakalimutan. Mag-iingat po kayo doon. Kailan po ang alis nyo? Sa 1 linggo na. Pauwi ka na rin ba? Sumabay ka na? Sige po. Tulungan ko na po kayo sa mga gamit nyo. Malungkot na masaya. Yun ang nararamdaman ni Jack na mga sandaling yon. Malungkot dahil mawawala ang isa sa magaling na guru niya. Masaya dahil kahit papaano nalutas at nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng estudyanteng nagmumulto sa eskwelahan nila. Wakas!